And we pray for the Holy Spirit to be our teacher, to open our hearts and minds for the truth. And do not allow us, O God, to be deceived by the enemy sa mga fake news, sa mga false teachers, at false doctrines. So I pray that, Lord, that you use this message to release us from all innocence, ignorance of the truth. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. We are now in the second book of Thessalonians. No? Ikalawang aklat. Ito po ay naisulat almost a year. No? Pagkatapos isulat yung unang Thessalonica. Ibig sabihin, this is a continuation but in different situation. No? Alam natin na yung report, the good report of Brother Timothy nang siya'y pinadala sa Thessalonica para tulungan, patatagin ang pananalig ng mga kapatiran doon. Pero sa kanilang pagkagulat, ang isang gawain na itinagtag sa loob ng 3 linggo ay naging matapang at tumatag ng mga iglesia ng Panginoon. Hindi lang sa kanilang lugar, kundi sa paghayo. So praise God, a church who is on fire and also a church under fire sapagkat mula sa simula pa lang, ginugulo na sila, pinapersecute na sila. So in an overview, bakit nagkaroon ng ikalawang Thessalonica? Okay? Unang-una, ang dahilan ni Pablo, kaya sinulat niya ito, number 1, to encourage them in their steadfastness under persecution. Ibig sabihin yung pagiging matatag nila sa gitna ng pagsubok. So pinalalakas ang loob nila, pinatatatag sila. And praise God, hindi naging mahirap ito sapagkat tumatag nga sila sa gitna ng mga pagsubok, ng pag-uusig. Ikalawa, to correct their misunderstanding about the imminence of the Lord's return. Upang itama sila sa maling pagkaunawa, which is ito yung sinasabi natin. Ito yung narinig na natin sa unang bahagi, sa unang aklat ng Thessalonica, at ngayon ay binibigyan ng diin sapagkat meron pong mga fake news, no? False prophecy na kumakalat at nililito ang mga kapatid sa Thessalonica. So, yan po ang dahilan, kaya itatama, ikokorek, at ipapaliwanag ng maayos. Number 3, to instruct the congregation on what disciplinary action to take toward those who refuse to work. No? Dahil nga po akala nilang iba na darating ng Panginoon, ang ginawa nila, tumigil na sila sa kanilang pagtatrabaho. So naging mali yung kanilang action doon sa mga maling katuruan na kanilang natanggap. Sabi nga, alam niyo po ba na sa pagkakataong ito, na hindi lang fake news, no? Para bang merong sulat si Pablo na kumalat, pero hindi si Pablo ang sumulat nito. Tingnan natin ang ilang bahagi ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 2. Huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o payag o kaya'y sulat na galing sa amin. So pinabulaanan niya yung mga maling katuruan. At tunay nga, ang sabi dito, marami daw nagsasabi, meron daw nagtuturo, dumating na ang araw ng Panginoon. So ito, binibigyan niya ng diin. Sumunod, akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo, ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Dahil may kumakalat na fake letter, fake circulation ng sulat ni Pablo, kaya binigyan niya ng diin, pinakita niya, ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. So, binigyan niya ng distinction ang kanya sulat kontra sa mga maling sulat na kumakalat sa Thessalonica. Next, verse 3, sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating, una, hanggat di nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos. No, kaya wala ko nakalagay dyan, bakuna. Ang sabi dito, yung huling paghimagsik laban sa Diyos, yung paglitaw ng Antikristo,
yung paglitaw ng isang grupo no, na kokontra sa katotohanan ng Diyos. Ang paglitaw ng suwail ang tinalaga sa walang katapusang kaparusahan. So yan ang nilinaw niya, mga kapatid. Hindi po bakuna ang senyales ng araw ng Panginoon. Kaya di ko alam kung saan nanggaling ang mga katuruan na yan. No? Hanggang ngayon, meron pa rin kumakalat. So ang tema, ang paksa ng buong aklat ng ikalawang Tesalonica ay tumutukoy sa katatagan, steadfastness while waiting for the coming of Christ. Yung pagiging matatag, hindi nauuga, hindi nadidistract, hindi nalilinlang ng kaaway. Kaya nga sabi ng 2 Thessalonians 2:15, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Verse 16, aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Kaya verse 17, bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. So these are the overview. Introduction lang po ito, mga kapatid. So, simulan natin basahin ang unang kabanata ng ikalawang Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sila ang sumulat, no? Same pa rin. At ito ay para sa mga taga-Tesalonica. Tandaan natin, ito ay naisulat a year after ng unang aklat. Ito ay sinulat sa mga taga-Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito, laging kasama yan sa kanyang pagbati, sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, ang unang bahagi ng chapter 1 ay tumutukoy sa encouragement in the midst of persecutions. Tuloy-tuloy pa rin ang persecution. At tuloy-tuloy pa rin ang effort para sila ay linlangin. Kaya may nagpakalat ng mga maling katuruan, maling paniniwala na lumito, no? Nag-confuse sa mga kapatid sa Thessalonica. Kaya ang sulat na ito ay nilikha para ituwid ang mga maling paniniwala na nakuha nila sa mga huwad ng mga lingkod ng Diyos. Okay? You must know how to distinguish the genuine workers, servants of the Lord, compared to these false teachers. Hallelujah. So, encouragement in the midst of persecution, ang sabi dito, nagpapasalamat si Pablo sapagkat sa gitna ng pagsubok, sila'y lumago, tumatag. Tingnan natin. Dapat kami magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid. Bakit? Number 1, matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo. Kapatid, dalangin namin na kayo rin ay tumatag sa inyong pananalig kay Kristo. Isulat nyo sa inyong comment section, sa ating comment section, maging matatag ka sa Panginoon. Magpakatatag ka sa Panginoon. Maging matatag ka sa Panginoon. Amen? So maging matatag ka sa lahat ng darating sa buhay mo. At ang sabi dito, ang ikalawa, patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. So habang sila'y tumatatag, yung pag-ibig nila nag-i-increase. No? Nagiging affectionate sila sa mga kapatiran. Care, may puno ng hindi pag-aalala, kundi pag-alala sa mga kapatid, no? Yung kapakanan at kabutihan ng bawat isa. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi nga sa wikang English, chapter 1, verse 3, Dear brothers and sisters, we can help but thank God for you because your faith is flourishing and your love for one another is growing. No, kita niyo po, flourishing and growing. Yan ang idea. Kaya nga tumatag sila at naging overcomer. Verse 4,
Pinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusik at makahirapang dinaranas ninyo. Sabi nga natin, mga kapatid, huwag kayong lalayo, huwag kang a-absent. Lagay mo nga dyan, huwag kang a-absent sa daily devotion. Bakit? Sapagkat habang tayo ay nakakatipon-tipon sa gawain ito, katulad na sinabi ng Hebrews, no? Huwag natin kaligtaan ang mga pagtitipong katulad dito upang sabi nga magising tayo, no? Lagi tayong maging alerto. So ito ay nagpapahayag ng dapat nating bantayan, baguhin, at itama, at sabi nga ipagpatuloy. Okay? So, without listening from the Word, hindi natin marirenew ang ating commitment, ang ating, hindi natin mapapalalim ang ating relationship sa Lord. So, huwag kang absent kapatid. Lalo na ngayon, malapit na dumating ang Panginoon. Sabi dito, therefore we ourselves speak proudly of you among the churches of God. Why? Number one, for your perseverance and faith in the midst of your persecutions and afflictions which you endure. Mga kapatid, kumakatok ang pagsubok. Kumakatok ang affliction. Huwag kayong malungkot. Hindi galit ang Diyos. Faith must be tested. And the only way to test our faith is through these trials and sufferings. Bakit, Pastor, kung mahal tayo ni Lord, bakit pinababayaan niya mahirapan tayo? Kapatid, may purpose ito. Kahit ano pang gaano kabigat ang pagsubok na dumating sa buhay mo, He can turn that affliction into a blessing. First, it will make you grow deeper. It will change you and turn you to become a better child of God. Amen? Kaya nga kapatid, kung di tayo pinabayaan ng magulang natin mula sa paggapang, hindi tayo matututong lumakad. Kailangan mo na masaktan ng tuhod, mauntog ang ulo ng isang baby hanggang sa matuto siya mag-ingat at matutong lumakad mag-isa. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Ikalawang bahagi, the encouragement in trials in view of the Lord's return. Yung magpatuloy kayo, malapit na dumating si Lord. Ang kahirapang dinaranas niyo ay pansamantala. At ito ay hindi maikukumpara sa naghihintay sa ating kalwalatian, sa piling ng Diyos, doon sa kalangitan. Amen po ba? Kaya palakasin niyo ang loob ng bawat isa. Kapatid, huwag ka susuko. I-type niyo po dyan, huwag ka susuko. Huwag kang aayaw. Sabi dito, ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. God is on our side and God will never be against us. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Lagay mo nga dyan sa comment section, kakampi mo ang Diyos. Kakampi mo ang Panginoon. Hallelujah. Kayo naman yung mga nagtitiis, aliwin niyang kasama namin aliwin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit, kasama ang makapangyarihan niyang anghel. So, ang Kristong umakyat sa langit ay siya ring Kristo na bababa dito sa lupa. Pero, hindi na sa forma o anyong tao, kundi darating ang Panginoon sa kanyang buong kalwalatian, sa kanyang buong karangalan, ang pagiging Diyos. Hallelujah. Ang sabi, paano daw siya darating? Darating siya sa gitna na naglalagablab na apoy at parurusahan ng lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Baka yung iba na nagsasabi na lahat ay maliligtas at walang mapapahamak ay hindi binasa ang aklat ng Thessalonica. Hindi ito binigay ni Pablo for the sake na linlangin ang mga Thessalonians. These are truth
na ibinigay ng Diyos kay Pablo at ibinahagi niya sa mga taga-Thessalonians. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya yung panahon na kung saan ang tao'y namuhay ng walang pananalig at pagkilala sa Diyos, ay mararanasan nila ang kaparusahan at ang buhay na walang Diyos na magliligtas sa kanila. For eternity, they will be punished. For eternity, they will suffer without God in their lives. Grabe, kakatakot. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang pagpuri mula sa kanyang mga nirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo. Purihin ang Panginoon. Kaya kapatid, magtiis tayo at magantay. Ang nangako ay darating. Ang nangakong babalik ay darating. Kaya kapatid, isulat mo dyan, magtiis ka. Magtiis tayo kapatid. Magtiis tayo. Katulad ng isang manganganak na kapag malapit na lumabas yung baby, doon tumitindi ang sakit. But I tell you, sa tindi na sakit na yon, hindi maikukumpara ang ginhawa at kagalakan kapag naisilang na ang sanggol. Pag nakita mo na yung baby, lahat ng hirap ay nakalimutan na at naparap. Amen? So ganun din sa ating pagtitiis sa pag-antay sa Panginoon sa kanyang pagbabalik, pagdating ng araw at oras sa yon, hindi na mapuputol ng pagsamba, hindi na mapuputol ng pagpupuri. Doon ay wala ng sakit, doon ay wala ng kadiliman, doon kasama na natin ang Diyos. Kaya sa kanyang panalangin sa mga taga-Thessalonica, ito ang kanilang dalangin, ang dalangin ni Pablo. Lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong magawang bunga ng pananampalataya. At talaga ang purpose si Lord, kaya hindi pa siya bumabalik. No, maging ganap ang ating faith at maganap natin, magawa natin ang lahat ng kabutihan na ninais ng Diyos na isagawa sa buhay natin. So, katulad na sinabi sa English, so we keep on praying for you, asking our God to enable you to live a life worthy of His call. May He give you the power to accomplish all the good things your faith prompts you to do. Amen po ba? Purihin ang ating Diyos. May He give you the power to accomplish all the good things your faith prompts you to do. Nabuhay. Kaya nakakalungkot na sa kabila ng 2021 na marami na tayong pinag-aralan mula sa salita ng Diyos, marami pa rin ang nalinlang sa mga maling katuruan, mga kapatid. Sabi nga ni Pablo, hindi darating ang araw na yon hanggat hindi na-expose ang suwail. You know? Mangyayari po, mga kapatid, yung karumal-dumal na aksyon na kung saan gagawa sila ng ubod ng sama na aksyon on that day. And I tell you, brothers and sisters, yung suwail, yung anti-Kristo na yan na mangunguna, no? Sabi nga, in the literal sense, lahat ng religion ay matutunaw at magiging isa. Okay? Huwag po kayo malungkot sapagkat ang sa atin ay hindi relihiyon, kundi relasyon kay Kristo. Mga kapatid, relasyon kay Kristo. Kailan to naging relihiyon? Naging relihiyon to pag itinaas namin ang pangalan ng Jesus, our provider. Kapag sinabi namin na sa Jesus, our provider lamang kayo may kaligtasan, at sa Jesus, our provider lamang kayo
makararanas ng kabutihang loob ng Diyos. Hindi po sa JOP Church, hindi po sa anong pamang iglesia at simbahan, kundi sa pangalan ng Panginoon Kristo, sa pagmamahal ng ating Diyos, at sa patnubay ng banal na Espiritu, doon natin mararanasan ang biyaya ng kaligtasan na inialay sa atin at nakuha natin, natanggap natin sa bunga ng ating pananampalataya, hindi ng mga gawa. Biyaya yan, binigay yan ng Diyos. So, brothers and sisters, kaya kung may nagsabi na sa Pasay Mall o nasa MOA ang Kristo, huwag kayong maniniwala, mga kapatid. O kaya may nagsabi sa inyo, dumating na si Kristo, tapos na. Huwag kayong maniniwala. O kaya may nagsabi sa inyo, yung bakunang yan, naku, kawawa kayong mga nagpabakuna, natataka na kayo ng 666. Para ba sinabi nyo, walang kapangyarihan ng Diyos na ingatan ang kanyang mga anak? Mahiya kayo, mga kaaway ng mga anak ng Diyos. Mahiya ka, Satanas, sapagkat ikaw ay sinungaling at ang araw mo ay nabibilang na. Darating na ang araw ng paghahatol, ang pagpaparusa sa iyo, Satanas, at sa iyong mga kampon. Sa bandang huli, ang Diyos at ang kanyang mga anak ang magtatagumpay. Ang relasyon ng Diyos, hindi ang reliyon, ang magiging katuparan nito. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, maging matatag tayo, lalo na sa gitna ng pagsubok. Dahil ang magiging tapat, ang maging tapat hanggang wakas, ang siya makararanas ng kaligtasan ng ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Sabay-sabay niyong isulat sa comment section, purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Huwag ka nang lalayo. Huwag kang tumakas sa gawain ng Diyos. Dahil baka pagtakas mo, pagbalik mo, wala na kami. Anytime, any year, any minute, any hour. It could be mamaya. It could be bukas. But I tell you, darating si Lord, parang magnanakaw. Hindi alam kung kailan. Parang babaeng nanganganak, hindi alam kung kailan. Pero ang totoo, darating ang Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, magtiyaga. Ngayon pa lang, sumunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Alam niyo ba't hindi pa bumabalik si Lord? Kasi marami pang babaguhin sa buhay natin. Marami pa siyang itinatama sa buhay natin. Sa oras ito, mga kapatid, kaya hindi pa bumabalik si Lord, binibigyan kanya ng pagkakataon na maligtas. Pastor, bakit sabi mo hindi sa gawa? Kapatid, ang lahat ng gawa ng laman, ang pita nito, no? Pagka yung lust of the eyes, lust of the flesh, o yung pride of life, no? Yung pagtataas sa sarili, ay hindi makakapasok sa langit yan. Sila lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sila na pinaghaharian ng Diyos. Amen po ba? Biyaya yan. Hindi sa gawa, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya. Magandang umaga, pagpalain tayo ng Diyos. Dumating na nga nawa ang ating Diyos. Maranatha. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Magandang umaga. Maging kagalakan nyo ang nalalapit na pagbabalik ng ating Diyos. Sa Diyos sa papuri,